Kasi the reason why I said that dahil palagi na lang siya sa Facebook. At kung meron kang issue against us or against anybody, sa mga kasama mo sa Senate, then do it on the floor. Doon kami magbakbakan, dyan sa takot. Baka malagasan pa po kayo, so be ready. Start doing a attendance, loyalty, kung nasaan. Pag hindi na po nag-a-attend sa mga meeting po ninyo, dyan po sa bahay ni Senadora Loren, ibig sabihin, nababawasan na po kayo. Senadora Alan Peter Cayetano kinuyog ng mga tulfo. Di raw siya marunong tumanggap ng pagkatalo. May 2 o 3 rin daw na miyembro ng Cayetano Block ang lilipat ng kampo. Matatapos na kaya ang gridlock sa Senado? Magandang gabi, ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Duwag pa rin! Senador Raffy Tulfo may bagong banat kay Senador Alan Peter Cayetano. Senador Erwin Tulfo kakasuhan ng umano'y 18 ex-Marines. Alegasyon laban sa kanya, character assassination daw. Hirit na hospital arrest ni Manuel Bonoan, approve sa Sandigan Bayan. Senador Jinggoy Estrada, gagaya rin kaya? Exclusive diplomatic at tourist visas ni former House Speaker Martin Romualdez binawi umano ng Estados Unidos. Inflation bumagal sa 6.8% noong Mayo, pero PSA may babala. At Country Taylor is back, kanta ni Taylor Swift sa Toy Story 5 trending. Duwag pa rin siya. Yan ang pasaring ni Senador Raffy Tulfo kay Senador Alan Peter Cayetano na anyay hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Ang kapatid naman niyang si Senador Erwin Tulfo, ihahabla ang mga dati umanong Marines na sumipot sa pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ng ating kasamang si Pinky Webb. Press conference naman siguro para hindi naman sila sumamanlob. Ganito inilarawan ni Senator Raffy Tulfo sa On Point ng Bilyonaryo News Channel ang ginawang flood control probe ni na Senador Alan Peter Cayetano nitong Huwebes. Baka sabihin, unparliamentary naman itong ginagawa ko, calling them bogus, when in fact they're still senators. Sa anyay press conference, dinawit ang kanyang kapatid na si Senador Erwin Tulfo sa kickback scheme. I talked to Erwin about that and dinila niya, as a matter of fact, sabi niya, magdidemanda raw siya. Kasi it's a total lie. Sabi ko, paano nalaman yung bahay mo? Sabi ko, nandun yung sinabi yung bahay mo, Green Hills. Sabi niya, kuya, kung matatandaan mo, there was one time na nag-viral siya dahil meron siyang nakasagutan na taga-homeowners association. Ata yun, doon nalaman na Green Hills siya. So, madali naman idudugtong-dugtong yun. Sabi niya, definitely I'll file a libel suit. Sangkot din umano si Senator Erwin sa human trafficking. Sabi ni Erwin, kuya, character assassination na yan. Pero tumatawa siya, tawa ng tawa siya. Sabi niya, pati iba naman ikaw, maniniwala ka dyan? Sabi ko, hindi. Natatawa nga ako dahil tinatanong kita. Sabi niya, kala ko ba pinag-uusapan, flood control, bakit pati yan? Kung ano, tinahitay na, dinugtugtugtungan, baka bukas yan, pinatay ko si Rizal. Sabi niya. Iginiit din ni Tulfo na nananatiling acting Senate President si Senador Win Gatchalian at legal ang kanilang pagpapalit liderato noong Miyerkules. Now, kami ay ni-recognize ng House of Representatives. Ni-recognize kami ng Executive. And then meron tayong jurisprudence na tugma doon sa ginawa namin, yung Supreme Court. Para kay Tulfo, hindi lang talaga marunong tumanggap ng pagkatalo si Cayetano.
Kasi pag tinanggap niya, pagkatalo niya, so hindi na siya si Alan Peter Cayetano. Muli ring tinawag ng senador si Cayetano na duwag. Kasi the reason why I said that, dahil palagi na lang siya sa Facebook. At kung meron kang issue against us or against anybody, sa mga kasama mo sa Senate, then do it on the floor. Doon kami magbakbakan, dyan sa takot. Sa kabila nito, welcome daw si Cayetano na sumali sa kanilang grupo. Ngayon pwede na pati si Alan, pwede na. Hindi na siya steady doon. Huwag na steady, pwede na siyang hawak na niyang bit. Una nang sumali sa Gatchalian Block si Senador Cheese Escudero. On that day, yung dumating siya sa amin para magbigay ng quorum, nung 1 p.m., doon pa lang namin nalaman na siya ay darating. Nabigla kami lahat. All the very good news yun. So ang usapan, dapat darating siya ng 4 o'clock. So tahimik kami, merong pag-uusap na keep it quiet at para hindi mabigla yung mga, para hindi makapag-prepare yung majority at that time. So, pero ni-request niya kung pwede 3:30 na lang. Inimbitahan daw nila si Escudero sa kanilang block matapos mapansing discontented at disgruntled ang dating SP. So, sinubukan namin kausapin siya. No promises. Walang pananakot, walang concession, nothing. Pinag-isipan anya ng senador at kinonsulta ang pamilya nito. Pero sa huli, hindi raw nagtatanim ng galit si Escudero at gusto niyang maging kaibigan ng lahat. Para sa Agenda, Pinky Webb, Bilyonaryo News Channel. Mag-loyalty check ka na. Yan ang payo ni Senator Erwin Tulfo kay Senador Alan Peter Cayetano sa gitna ng gridlock sa Senado. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Tulfo na 2 o 3 pang miyembro ng Cayetano Block ang lilipat sa Gatchalian Block. Kasi may mga members kayo right now are in a dilemma, in a crossroads of what to do because yung pressure ng family nila, pressure ng community, ng groups nila, children na asking na raw, why aren't you working? Dad, mom, baka malagasan pa po kayo. So be ready. Start doing attendance, loyalty, kung nasaan. Pag hindi na po nag-a-attend sa mga meeting po ninyo, diyan po sa bahay ni Senadora Loren, ibig sabihin, nababawasan na po kayo. Tuloy din ang Tulfo-led flood control hearing sa Lunes. Nasa grupo na raw ni Cayetano ang pasya kung sisipot sila. Pero may babala si Senator Erwin sa mga nagpakilalang ex-Marines na dumalo sa pagdinig ng Cayetano Block kahapon. Well, we will invite them. As a matter of fact, I'm warning them. I'm compelling them to attend. Otherwise, the Blue Ribbon will file contempt charges. Hindi lang mga politiko ang target ng mga pasabog kahapon sa Senado. Maging ang human rights advocate na si Father Flavie Villanueva, idinawit din ng umano'y dating Marine sa male-maletang flood control kickbacks daw. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Maging ang isang pari, inakusahan din ng 18 umano'y dating Marino na nakatanggap ng kickback sa pagdinig na pinangunahan ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Nadawit ang pangalan ni human rights advocate na si Father Flavie Villanueva sa umano'y money delivery scheme sa flood control scandal. Isang maleta. Kanino? Kay Father Flavie, binuhat ko papunta sa sakyan niya. So may isang sobre at isang maleta. Ay, sir. Yun ang nare-recall mo. Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Ayon kay Jolie Cadiao, isa sa mga nagpakilalang ex-Marines, nakilala niya umano si Father Flavie dahil naging kilala ito sa panahon ng extrajudicial killings o EJK. Naghatid daw siya ng pera sa pari sa pamamagitan ng isang sobre sa isang lugar na tinukoy niyang 33 Clemente sa may Mindanao Avenue.
pero mariing pinasinungalingan ng Arnold Janssen Kalinga Foundation at Program Paghilom ang mga paratang na anilay wala namang ebidensya. Hindi raw tumutugma ang mga lugar na inilarawan ng mga testigo sa anumang kilalang Society of the Divine Word o SVD Church at mga ministry na kinabibilangan ni Father Flavi sa Quezon City. Mali, malisyoso at mapanirang puri raw ang mga akusasyon at nanawagan ng pananagutan para sa mga nagpapalaganap umano ng mga paratang na wala namang sapat na basehan. Kilala si Father Flavi sa pakikiisa sa laban ng mga biktima ng kampanya kontra droga at ayon sa grupo, nag-initiate na raw ang kanilang kampo ng legal action. Una nang inakusa ng mga dating marino na may kaugnayan umano ang cash deliveries nila sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Aalamin naman ng bagong Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo kung paano nakapagsagawa ng pagdinig ang kampo ni Cayetano sa loob ng Senado. Posible raw niyang ipaharap ang mga opisyal ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA para ipaliwanag kung paano nakapasok ang so-called ex-Marines sa Senado. Bago pa ang pagdinig, nakitang tumulong at kasama sina Senators Pia Cayetano at Robin Padilla sa pagpasok ng grupo hanggang makarating sila sa plenary hall. Walang presensya ng opisyal na Blue Ribbon Committee Secretariat sa pagdinig pero iginiit ng kampo ni Cayetano na ni-record ang proceedings ng mga tauhan nila. Sa panig ni Tulfo, nakatakdang ipaharap sa susunod na Blue Ribbon hearing sa June 8 ang umano'y ex-Marines. Inaatasan din silang magsumite ng mga sinumpaang salaysay para maayos daw na maitalakay ang mga paratang nila sa proper forum. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel. Bumalag na rin ang Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na bayaran umano ang media. Ayon sa FOCAP, welcome ang kritisismo kung suportado ng ebidensya. Pero ang ginawa raw ni Marcoleta, nagpapahina lang sa demokrasya. Git ng FOCAP, sa halip na dungisan ang media ng mga alegasyong wala namang batayan, dapat tulungan ng mga public official ang mga mamamahayag na ilabas ang katotohanan. Sakali raw na salungat ang magiging posisyon ng dalawang paksyon ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara. Ang direktiba raw ni Acting Senate President Win Gatchalian ang pakikinggan ng House prosecutors. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Maging ang House Prosecution Panel, kinilala ang leadership ni Acting Senate President Win Gatchalian. Ayon yan kay Lead House Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro. Paliwanag niya, nakaayon ang kanilang desisyon sa kung ano ang posisyon ng liderato ng Kamara. Mismong si House Speaker Bojo D ang kumilala sa pamumuno ni Gatchalian. Aniya, kinikilala ng buong Kamara ang pagkakatalaga kay Gatchalian bilang Acting Senate President. Pagdating naman sa napipintong impeachment trial ni VP Sara, tanging manifestation na lang daw ang susumite ng prosekusyon at hindi nasagot sa naging response ng bise sa writ of summons ng impeachment court. Wala naman daw kasi silang sasagutin dahil hindi naman kinontra ng bise ang mga aligasyon laban sa kanya. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Umabot na nga sa Korte Suprema ang gridlock sa Senado. Isang guro ang naghain ng petisyon para tuldukan na ang gulo sa liderato. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian. Dahil lalong lumalala ang Senate gridlock, ngayong hindi kinikilala ng Cayetano Block, ang Gatchalian faction, isang guro na ang nagtungo sa Korte Suprema. Naghain si Barry Tayam ng petition for certiorari para matuldukan na ang nangyayaring leadership crisis. Inaas ko lang po yung Supreme Court kung valid ba yung quorum or hindi. Kasi nagkakagulo pati yung mga tao sa social media, pati iba't ibang mga legal expert nagkakagulo sila. So at least nasa Supreme Court naman yung final say. Sa 20-page petition ni Tayama, hinihiling niya na suriin ng Supreme Court ang mga naging aksyon ni Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Loren Legarda kung nakagawa ba sila ng umano'y grave abuse of discretion dahil sa labis o kakulangan ng jurisdiction. Nais din ni Tayam na ideklara ng Korte Suprema na legally valid ang quorum ng 12 senators noong June 3 na pinamunuan ni Senator Win Gatchalian. Sana maayos na yung Senate kasi sila yung nakakapigil
ng mga dapat umuso na batas. Tulad for example sa House of Representatives, naipasa na yung anti-political dynasty bill. So kailangan natin ng version sa Senate at kailangan din natin umusad yung mga batas na importanteng makausad doon. Dagdag din ng guro, ni hindi pa sigurado sa ngayon kung sino ang Senate President na uupo sa likod ni PBBM sa darating niyang SONA. Sang-ayon si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na napaparalisa ng gulo sa Senado ang legislative duties ng Kongreso. May mga pinasa na bills, merong mga local bills, yung mga pinabasa ng mga kongresista para sa kanilang mga distrito. Tapos may national bills na pinasa on third reading in particular na kailangan merong counterpart na ipasa ang Senate, pero obviously hindi na nangyari. Kaya naman may panawagan si Tino kay Cayetano. Yabang meron ng majority yung grupo ni na Senator Gatchalian, dapat kilalanin na ito para makapag-move on na at maharap ang mga mabibigat na tungkulin ng Senado, kabilang na rito yung impeachment. Tapos tandaan natin, sa susunod, haharapin natin yung budget muli, no? So, hindi naman pwedeng ganito pa rin ang Senado. Hindi rin daw lehitimo ang naganap na flood control hearing kahapon na selective kung tawagin ni Tino dahil hindi umano nabanggit ang ilang personalidad na nasa kampo ni Cayetano. Ilan sa mga pangalang hindi nabanggit ng manoy 18 ex-Marines kahapon, bagamat nasa affidavit nila ito ay sina Legarda, maging ang magkapatid na Camille at Mark Villar. Kaya para kay Tino, ang mga kalaban lang daw ng Cayetano Black ang target ng hearing kahapon. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Posibleng hindi makialam ang Korte Suprema sa gridlock sa Senado. Sa panayam sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni dating Senate President Franklin Drilon na pwedeng ikatwiran ng SC ang tinatawag na political question doctrine. Hindi ko sigurado na makialam ang Korte Suprema. Dahil sa may tinatawag kami mga abogado, mga profesor, tinatawag naming political question. Ibig sabihin, yung isang gusot na dapat ang political leaders ang mag-aayos, hindi po yung husgado. Yan po ang tawag na political question. Why would the Supreme Court resort to that? Because they're separate. Dahilan po yan, ang Supreme Court ay arbiter ng mga legal na usapin. Hindi yung usaping political. Aminado rin si Drilon na posibleng magkaroon ng kani-kanyang VP Sara impeachment trial ang dalawang paksyon sa Senado. Pero sir, is it possible there will be 2 impeachment trials on July 6? I do not discount that. Yes. I do not discount Anything that. is possible. If anything is possible. But can you imagine if there is no rule of presumption of regularity? Lalo na po magulo. Lalo na magulo. Kaya kailangan, para sa maayos na pagtakbo ng ating pamahalaan, dapat kilalanin yung isa, kinikilala yung isang proceeding, subject to the ruling of the Supreme Court. Plano umanong lusubin ng pro-Sara groups ang Malacanang sa June 12 Independence Day. Ayon sa mamamahayag na si Mon Tulfo, nakatanggap daw ang PNP ng intelligence reports na pangungunahan ito ng isang religious sect at pinag-usapan daw sa isang meeting ang gagawing pagdepensa sa palasyo. Ayon naman sa PNP, wala itong natatanggap na validated intel tungkol dito. Pero inamin itong nagkaroon ng meeting ang mga general ngayong araw kasama si DILG Secretary John Vic Remulla. Pagtitiyak din ng PNP, lagi itong handa para siguruhin ang kaligtasan ng Malacanang at ng publiko. Sa panig naman ng palasyo, sinabi nitong handa ang mga otoridad laban sa tinatawag nitong mga gahaman sa kapangyarihan. Kapapasok lang na balita, inilabas na ng Malolos RTC ang arrest warrant para sa tinaguriang flood control king na si Curly Discaya na nasa kustudiya ngayon ng Senado. Para yan sa non-bailable case na malversation, kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan na nagkakahalaga ng halos 54 million pesos.
Pinaaresto rin ng korte ang ilang co-accused ni Diskaya kasama ang dalawa sa tinaguriang BGC Boys na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Inaasahang sa Lunes pa maisisilbi ang warrant. Senador Jinggoy Estrada hihirit ng hospital arrest sa Sandigan Bayan. At PhilAm kabilang sa list ng most wanted fraudsters ng NBI. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa Marcos Highway SM Marikina. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Light naman ang westbound lane. Aprobado ng Sandigan Bayan ang hirit na hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si Senador Jinggoy Estrada naman balak ding humiling ng kaparehong mosyon. Kapwa sila nahaharap sa plunder at graft cases kaugnay ng flood control scandal. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Partially granted ang hiling na hospital arrest ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan 5th Division. Ayon sa inilabas na resolusyon ng Anti-Graft Court 5th Division ngayong araw, pinapayagan itong manatili sa PNP General Hospital sa Camp Crame, Quezon City si Bonoan, kung saan mapapasailalim siya sa kustodiya ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. June 1, inihain ni Bonoan ang mosyon para payagan siyang manatili sa isang pribadong ospital sa Pasig City. Paliwanag ng kampo ni Bonoan, advanced anya ang mga pasilidad sa naturang ospital at kinakailangan anya ang mga ito para mabantayan ang mga iniindang karamdaman ng dating kalihim. Sa medical certificate na sinumite ng kampo ni Bonoan, sinabi nitong may iba't ibang sakit na iniinda ang dating kalihim, kabilang ang hypertension, spine pain at prostate cancer. Pero giit ng prosekusyon, purely speculative lang ang pahayag ng kampo ni Bonoan na kulang sa specialized equipment ang mga malalapit na ospital ng gobyerno. Wala rin daw na pangalan ng government hospital si Bonoan at wala ring ebidensyang kulang ang mga ito sa kagamitan, kaya partially granted lang ang mosyon ni Bonoan. Ipinapasumite naman ng korte sa loob ng 5 araw ang independent medical evaluation ni Bonoan mula sa attending physician ng PNP General Hospital. Agad din anyang ililipat si Bonoan sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas sa oras na mailabas ang medical clearance nito mula sa PNP General Hospital. Kinumpirma naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na muli nang ililipat sa PNP General Hospital si Bonoan sa oras na lumabas ang medical clearance nito. Nananatili pa kasi sa isang pribadong ospital si Bonoan na sumailalim sa iba't ibang medical procedures. Samantala, maghahain din ng motion for hospital arrest ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada na ngayon ay nakakulong na sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. But it seems, because of the funding of her doctrines, hindi na kaya yung ganun na. Pag both knees yun, masakit both knees. At yung nakita ko dun sa joint effusion, hindi maliwanag sa akin if both knees may fluid. Kasi nga, as you can see, maski na nakaupo yung Quezon City Jail, nahihirapan ka. Pero yung hospital arrest mo pa rin, parang
you could consider it as potential pain management issue. Una nang sinabi ng kampo ni Estrada na may iniindang osteoarthritis sa parehong tuhod ang senador. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Kinansela na raw ng Estados Unidos ang diplomatic at tourist visas ni former House Speaker Martin Romualdez kasabay ng kanyang kinakaharap na investigasyon sa flood control scandal. Sa eksklusibong ulat ng Billionaire News Channel, kinumpirma ng isang mataas na opisyal na binawi ang mga visa na valid sana hanggang 2027. Ipinabatid na rin daw ang desisyon sa Ombudsman at DOJ. Naon na rito ang di pagpayag ng Sandigan Bayan sa hiling ni Romualdez na alisin ang precautionary hold departure order dahil itinuturing siyang flight risk. Tambak ngayon ng basura ang harap ng opisina ng DENR Region 11 matapos nitong suspindihin ang operasyon ng gumuhong landfill sa Davao City. Itinanggi naman ng ahensya na utos umano ni PBBM na itigil ang garbage collection sa lugar. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal. Dalawa ang naiulat na namatay sa pagguho ng Davao City Sanitary Landfill. Kaya pinaimbestigahan ito ni Kabataan Party List Representative Rene Co. Nakita natin na sunod-sunod ang mga pagguho ng landfills sa Pilipinas. Nandiyan yung sa Binaliw, Cebu, Rodriguez, Rizal at ngayon dito naman sa Davao. Dito po sa Davao, dalawa po ang namatay. Dahil sa trahedya, suspendido ang operasyon ng landfill. Kaya naman, apektado ang garbage collection at disposal sa lungsod. DENR ang sinisisi ngayon ni Mayor Baste Duterte. At sa isang pahayag, nagtalaga siya ng karagdagang garbage collection points at isinama niya rito ang DENR Region 11. Ang resulta, tambak na nagkalat at basura sa labas ng opisina. Pero buwelta ng DENR, araw-araw naman itong nakikipag-ugnayan sa LGU bago pa man ang pagguho ng landfill. Kabilang daw sa mga itinalaga na hakbang ang temporary disposal coordinations sa mga karatig bayan tulad ng Santa Cruz at Panabu, pagpapabilis ng new sanitary landfill development at ang pansamantalang pagtatambak ng basura sa existing landfill alinsunod sa patakaran ng DENR. Nanindigan din ng ahensya na bubuksan muli ang gumuhong landfill sa oras na makumpleto na ng LGU ang lahat na kinakailangang safety at engineering interventions. Habang nagbabangayan ang magkabilang panig at risk naman ang mga residente sa gitna ng garbage crisis. Para sa agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Channel. Huwag magpapogi sa halip na humingi ng tawad sa ilegal na panghuhuli sa isang matanda. Binanata ng isang pulis ang pinakamataas na opisyal ng NAPOLCOM. Ang detalye sa agenda report ni Mike Carazon. Matapos mag-viral ni Corporal Simeon Suwan sa panghuhuli niya sa nakagiriang senior citizen sa kalsada, muli na naman itong trending dahil sa pakikipagsagutan kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan. Wala pong katotohanan yun, sir. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan pong masasabi ko rito. Pinatawag si Suwan para mag-public apology sa illegal niyang pag-aresto sa nakaaway niyang matanda, pero sa halip na humingi ng tawad. Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Papapogi kayo, sir. Hindi po ako papogi. Tagal na po tayong pogi. Porket pag ginagawa mo yung tungkulin mo, papogi ka. Hindi po ako politiko. Ako po isang public interest lawyer na nalagay sa NAPOLCOM. Ginagampanan ko po ang tungkulin ko para sa taong bayan. Wala po ibang agenda. Paglilinaw ni Calinisan, lahat ng pagdinig ng mga nag-viral na kaso na dawit ang pang-aabuso ng pulis ay dapat isagawa sa harap ng publiko. The video was viral. Yung pag-aresto nung matanda ay viral. That necessitates a public response as well. Nakatakda namang magsampa ng reklamo sa NAPOLCOM sa Lunes ang matandang nakagirian ni Suwan. Para sa agenda, Mike Carazon, Billionaire News Channel. Sa June 5, inaasahan ang next round ng peace talks sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon kay US President Donald Trump, proceeding smoothly ang negosasyon at posibleng magkaroon na ng kasunduan ngayong weekend.
we've done a good job. As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The Strait will open immediately. It's going to open immediately. So I think we're doing very well, but we're going to see if we're going to win one way or the other. We're going to win on paper or we're going to win military. Posible rin anya na makipagpulong siya sa bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it. Kabilang na sa most wanted list ng FBI ang PhilAm na si Michael Lizaso Marasigan matapos tumakas sa kasong $34 million bingo fraud scam sa Guam. Nahatulang guilty si Marasigan sa wire fraud at money laundering pero pinayagang makabalik sa Pilipinas dahil sa medical reasons bago nawala ng kontak ang korte noong June 20 to 25. Ayon sa FBI, idinepensa niya na para sa may sakit na kabataan ang pondo ng bingo club pero lumabas na higit $10 million ang naibulsa umano nito. Bumagal ang inflation rate sa bansa noong Mayo. Pero hindi naman ito agad dama ng mga consumer. Kaya ang panawagan nila sa mga mambabatas, tigilan na ang bangayan at tutukan ang lagay ng ekonomiya. Yan ang agenda report ni Che Sulit. Nakakapanlumo para kay Adona ang usapin ng mataas na bilihin. Anya, mabigat na pasanin na pagkasyahin ng budget sa linggo-linggong pangkain. Yung mga grocery items and bayan patong pagkain, bigas, at least 10,000 a week. Yan ang kailangan natin sa isang family of 5. Iniulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal sa 6.8% ang headline inflation nitong Mayo mula sa 7.2% noong Abril. Ayon sa PSA, main drivers ng deceleration ang mas mabagal na pagtaas ng presyo sa transportasyon, pagkain at housing and utilities. Mas mababa rin ang final figures kumpara sa naunang projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 7.1 hanggang 7.9%. Pero kahit na bumagal ang headline inflation rate, nagbabala naman ang mga eksperto sa pagsipa ng core inflation sa 4.1%, mas mataas kumpara sa 3.9% nitong Abril. Ayon kay economist Jonathan Ravelas, nananatiling mataas ang 6.8% headline inflation. Pero malaki ang hatak dito ng mga volatile at supply-side factors. Mas mahalaga raw tignan ang core inflation dahil ipinapakita nito ang underlying price pressures ng ekonomiya. Dito raw makikita kung pansamantala lang ang inflation, tulad ng taas-baba ng presyo ng langis o kung nagiging mas permanente na ba ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin na may malaking dagok sa araw-araw na gastusin ng mga Pilipino. Kahit naiulat na bumagal din ang pagtaas ng presyo ng ilang food items, paalala ni National Statistician at Undersecretary Claire Dennis Mapa, mataas pa rin ang rice inflation. Sa 15.6% inflation rate, isa pa rin sa pinakamabigat na item sa consumer basket ang bigas ayon kay Mapa. At sa mga susunod na buwan, nagbabala rin siya sa posibleng epekto ng typhoon season at Super El Nino sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ang risk moving forward would really be the impact of external factors sa fuel and energy, commodities, and yung ating presyo ng pagkain. Dagdag ni Mapa, patuloy na sumasadsad din ang purchasing power ng piso, dala ng mataas na inflation. Ang piso aniya ngayon, katumbas na lamang ng halos 73 centavos. Kaya may panawagan si Adona sa mga mambabatas. Do their job, hindi yung puro na lang sila bangayan. Ako,
wala akong balak mag-retire ng maaga. Hanggang kaya akong magtatrabaho ako. So habang nagtatrabaho ako, nagko-contribute ako dito sa bansa na to. Giit ni Adona, mahirap magtipid lalo na sa pagkain ng pamilya. Kaya habang gipit na ang mga Pilipino, tuloy lang daw ang pagkayod para mairaos ang araw-araw na gastusin. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. On display sa 10th Philippine International Motor Show ang next-gen electrified vehicle sa bansa. Sa pagtaas ng demand para sa mga EV, target ngayon ng gobyerno na masolusyonan ang issue sa charging infrastructure. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga. Aminado ang Department of Energy na permitting delays ang nagpapabagal sa rollout ng electric vehicle charging stations sa Pilipinas, na isa rin sa mga balakid sa full EV adoption ng mga Pinoy. Kumikilos na raw ang gobyerno sa pag-streamline ng mga proseso para ma-address ang problema. Base sa Electric Vehicle Industry Development Act, higit 7,000 ang target na charging stations nationwide sa 2028 at higit 20,000 naman by 2040. It's about 1,600 charging points at the end of April this year. We're expecting to have additional, maybe double that. That's a target. That's why we're pushing for the streamlining so that we can end the year closer to 3,000. At sa pagbubukas ng 4-day Philippine International Motor Show, electrified vehicles remain on the spotlight as they take up more than half of the over 150 vehicle displays. Our message is always choose an HEV. If you're not yet ready to do the plug-in hybrid or battery electric, if you go to the PIMS to this edition, you're going to be able to see a lot of options. Present sa PIMS 2026 ang billionaire-backed brands na Bike, Chery, Photon at Jetour ni Romel Cipin, Kia ng Zobel de Ayala family at Toyota ng mga T. The need for mobility is not changing. It's every year, it's increasing. So models that are new will have a chance to be looked at, and let's see what's happened at the end of this year. Let's see the transition from ICE to hybrid and full electric is forthcoming. Para kay Campi President Jing Atienza, PIMS showcases the industry's best solutions today and shapes the mobility of tomorrow. Bukas ang event sa publiko hanggang sa Linggo as the Auto Group balances performance, sustainability, and technological advancement in one show. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel. Health Advocate Dr. Tony Liachon sinuspindi ng Philippine College of Physicians. At pagdalo ni Jungkook sa Calvin Klein event, pinagkaguluhan. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Pinatawan ng 6 na buwang suspensyon ng Philippine College of Physicians si Independent Health Advocate Tony Liachon. Nag-ugat ito sa reklamo ng ilang dating health official at public health leaders. Ayon sa PCP, liable si Liachon sa tinatawag nitong serious offense dahil sa kanyang malicious statements na labag umano sa kanilang code of ethics. Kaugnay dyan ang pagdawit sa kanyang mga kasamahan sa medical profession sa korupsyon at iba pang aligasyon na wala naman daw matibay na ebidensya. Over na ba sa mahal ang kuryente bill mo? Ang tanong ng maraming consumer, mataas ba ang singil o mataas lang ang konsumo? Yan ang agenda report ni Che Sulit.
consumer gaya ni Estel dahil malaking bahagi ng kanyang monthly budget napupunta lang sa mataas na singil sa kuryente. Sa budget ko every month, I'm allocating around 9,000 to 15,000 a month just for electricity. 2 bagay lang daw ang tinitignan ni Estel sa kanyang Meralco bill. Gaano kalaki ang kanyang konsumo at magkano ang kailangang bayaran. I do feel bad about that na parang ang daming charge na hindi ko nagigets. Hindi rin ako masyadong masaya that I'm paying taxes din na medyo mataas based on yung percentage nung bill, which is already high. Sa isang typical Meralco bill, nasa 64% o higit kalahati ng binabayaran mo ay napupunta sa generation charge. Ito ang cost ng actual consumption ng kuryente na produced mula sa power plant. Paliwanag ni Meralco Vice President and Head of Corporate Communications Joe Zaldariaga, binibili ng distribution utility gaya ng Meralco ang kuryente mula sa mga power supplier. Ang power na ito ay generated using sources tulad ng natural gas, coal at renewable energy, mapa solar, wind, hydro o geothermal. Ayon kay Zaldariaga, humuhugot ng supply ang Meralco sa mga independent power producer. Kabilang dito ang mga supplier mula sa First Gas Corporation at Prime Corgen. Kinokontrata rin nila ang iba pang producers sa ilalim ng power supply agreements. Bumibili rin sila sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. The generators' costs are affected primarily by fuel. Mukha nung sa LNG, tumaas siyempre dahil nagkaroon ng problema sa gitnang silangan. And forex. So pag humihina yung pera natin at tumataas yung dolyar, meron din impact yan. Sunod naman na may pinakamalaking hati sa bill mo ang distribution charge. 12% nito ang napupunta sa Meralco. Ito ang binabayad sa serbisyo nila ng pagpapadala ng kuryente mula sa grid papunta sa ating mga bahay at negosyo. 11% naman ang napupunta sa other charges. Kabilang dito ang government taxes tulad ng VAT, energy tax, real property tax, at local franchise tax na napupunta sa national at local governments. Mayroon ding subsidies para sa diskwento ng qualified 4P beneficiaries, marginalized customers, at senior citizens na mababa ang konsumo sa kuryente. Kasama rin ang renewable energy charges gaya ng feed-in tariff allowance at green energy auction allowance na sumusuporta sa solar, wind, hydro at iba pang renewable energy projects. May universal charges din para sa electricity service sa mga liblib na lugar, environmental programs at ilang obligasyon ng power sector. 8% naman ang sakop ng transmission charges o ang binabayad sa pagpapadala ng kuryente mula sa power plants papunta sa grid. 5% naman ang singil sa system loss o ang kuryenteng nawawala habang bumabiyahe sa mga linya. Para kay Estel, mabigat ang mga ito dahil malaki na nga ang kanyang electric bill. Kaya naman naghanap na siya ng paraan para makabawas sa gastos. Matapos makita na tila may zero billing ang kanyang kapitbahay na may solar panels, nagdesisyon na rin si Estel na magpakabit ng sariling solar power system. Part of it was gusto ko makasave ng pera, but another part of it was natatakot talaga ako na baka magkaroon ng rotating brownouts. Just like in other countries na nagkaroon ng problema with fuel. Pero para kay Estel, hindi lang ito usapin ng pagtitipid. Nakasalalay rin ang kanyang personal energy security. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Bilang nasa kamay ang pamilya ng mga nawawalang sabungero na nagsusulong sa kaso. Bukod daw kasi sa pera, may iba pa umanong padulas ang kampo ng itinuturong mastermind na si Charlie Atong Ang. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Bukod sa perang ipinapamudmud umano sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, may pa-swimming din daw ang kampo ni na attorney Caroline Cruz, abogado ni Charlie Atong Ang. Isang beses po silang nag-swimming sa Siniluan or Batangas. March 25 po yun, saktong hearing po namin yun. Para hindi po sila umattend, nagpapaswimming po sila. At doon ibibigay yung pera. Pero kwento ni Dayan Loyola, isa sa 5 natitirang pamilyang aktibo pa sa kaso. Imbes na sa isang false dalhin ng mga pamilyang pumayag na umanong magpasuhol sa farm ni Ang sila mismo dinala.
Sa mga nag-swimming, baka hindi na kayo makabalik sa susunod. Hindi natin alam. Dinala nga kayo sa niloko nga kayo eh. Nagsinungaling nga. Sa naturang farm, naroon din daw si Cruz at hinihintay ang mga pamilya para mag-usap-usap. Ayon kay Loyola, nasa 15 na mga pamilya ang confirm na pumanig na umano kina Ang at Cruz matapos makatanggap ng pera kada kinsenas. Pero may ilan na raw pamilyang bumabaliktad at nagtitimbre sa kanila ng mga ginagawa ng abogado ni Ang. Hanggang ngayon po nagpe-payroll pa din sila. Siguro binabago lang po nila yung mga date para hindi po sila ma-entrap. Kasi natatakot na din sila na malaman din namin na totoo yung mga pinagsasabi po namin. Pinakita rin ni Loyola ang ilang sobre na naglalaman ng perang personal na ibinigay umano ni Cruz. Ilan ito sa ebidensyang meron sila para sa kasong obstruction of justice na isnampa nila kay Cruz at sa ilang pamilya. Doon sa mga kasamahan namin na natatakot na para sa mga sarili nila, sana kung sakaling pumanig kayo sa amin, tatanggapin naman namin kayo, basta maging totoo lang uli kayo sa amin. Gumugulong na ang preliminary investigation sa inihaing reklamo ni Loyola. Handa rin daw sila sa oras na ipatawag na rin ang kampo ni Cruz at ng ilang pamilya para magkaharap-harap. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Bellunor News Channel. Arestado ng NBI ang higit 200 empleyado na konektado umano sa isang lending app. Nangaharas daw ang mga ito at nagpapanggap pang mga pulis para makapaningil sa mga biktima. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Bistado sa gitna ng trabaho ang higit 200 empleyado ng isang collection agency na tumutuloy sa isang gusali sa Quezon City. Konektado umano sa isang online lending app ang kumpanya. Kaya sa pagsalakay ng NBI Special Action Unit, bitbit din nila ang cyber warrants matapos na lumabas sa kanilang investigasyon na ginagamit daw nito ang ilang ahensya ng pamahalaan para takutin at puwersahin ang kanilang mga biktima na magbayad. Sa ilang mensahe na ibinahagi ng NBI mula sa mga sinuring gadget, nagpanggap pang miyembro ng PNP-CIDG ang isang empleyado na nagsabing nakatanggap sila ng formal complaint laban sa biktima. At kung hindi ito makakapagbayad, ay susunod na ang formal na kasong isasampa. Meron pang isang nagpapanggap ding pulis at nananakot gamit ang umano'y warrant of arrest na mula sa isang korte. Formal ang pagkakagawa ng mga sulat para magmukha umanong kapani-paniwala. Yung iba nakabayad na pero parang using ng intimidation and fraudulent na ways, napapabayad ulit sila. Kasi mayroong mga picture na ginirab nila, although it's still also subject of investigation. Litrato ng police, litrato ng military. So may threat para magbayad. When it comes to their collection effort, I think their basis is commission basis. So if they have high revenue or collection targets, sir, they can get as high as 300,000 commission. Mula sa mahigit 200, 26 ang nakasuhan na ng NBI. Pero pagtitiyak nila, patuloy ang kanilang investigasyon sa iba pang naarestong individual. Sila lang po yung initially na charge by reason of the fact na sila lang yung positive during the on-site examination. So during the raid po, sila yung nakitaan ng script saka ng messages po. Kung mapatunayan base sa tuloy-tuloy na pag-imbestigan na sila may kinalaman, we will not hesitate to file complaint. Kasi pinawalan nga sila, ibig sabihin for further investigation pa. Tumanggi ng sumagot ang mga suspect ng subukang hinga ng kanilang panig. Nahaharap sila sa mga kasong computer-related forgery, misuse of devices at usurpation of authority. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Ininspeksyon ni PBBM ang Maharlika Highway Rehabilitation sa Pinabakdaw, Samar para tiyakin ang kalidad ng proyekto. Ayon sa Malacanang, layunin nitong mas mapabilis ang biyahe ng mga tao, produkto at relief operation sa panahon ng kalamidad. Inaasahang matatapos sa Agosto ang kalsada na magpapaikli sa biyaheng Tacloban hanggang Catbalogan sa 1 oras at 45 minuto mula 3 oras. Bagamat nangunguna pa rin sa mga presidential surveys si VP Sara, naghahanda na ang Akbayan at Magdalo
nang itatapat sa kanya sa 2028. Alamin kung sino ang kanilang pambato sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Risa na sa 2028 itong pag-uudyok ng Grupong Akbayan at Magdalo kay Senator Risa Hontiveros. Hiling nila, tumakbo si Hontiveros bilang Pangulo sa 2028 national elections. Kailangan natin magkaroon ng isang pinuno na siya ang gagabay doon sa iba't ibang grupo ng middle forces. Yung isa pang paratang sa kanya ay kasapi raw siya sa NPA. Kami po, alam po namin kung sino ang NPA. No? Ito dapat ang malinaw nating sagot. Si Risa ay progresibo, hindi rebelde. Ayon sa Akbayan, subok na si Hontiveros sa trabaho at siya lang raw ang may paninindigan at may magandang nagawa para sa mga ordinaryong Pilipino. Kung survey ang pagbabasihan, si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna sa pagkapangulo at ang tanging pangalan na posibleng tumapat sa kanya ay sina Naga City Mayor Leni Robredo at Senator Raffy Tulfo. Pero para sa grupo, dihado man sa ngayon, tiwala silang si Hontiveros na ang numero 1 pagsapit ng 2028. Nauna nang sinabi ni Hontiveros na handa siyang maging pambato ng United Opposition sa presidential elections. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Country Taylor is back. Nirelease na ni Grammy-winning superstar Taylor Swift ang kanta niya for Toy Story 5 titled I Knew It, I Knew You. The song was inspired by Jesse's journey all throughout the film franchise. Ayon kay Taylor, creating something for the character was a new challenge and felt like second nature all at once. Writing the song din daw was both a musical departure and coming home at being a Toy Story kid is an adventure she plans to be on to infinity and beyond. Toy Story 5 will hit Philippine theaters on June 17. Pinagkaguluhan ang pag-attend ni Jungkook sa event ng Calvin Klein. Sa viral videos na puno ang labas ng flagship store ng brand sa Harajuku, Japan. Hiyawan pa ang crowd when the K-pop superstar reportedly arrived in the venue in a big bike. Jungkook was wearing a piece from his recently released CKJK collection, which features biker-inspired looks and 90s streetwear aesthetic. Ito ang first ever fashion collab ni JK at ng Calvin Klein, though the Golden Matinee has long been serving as the brand's global ambassador. May star na sa Hollywood Walk of Fame si US actor Keith David. At nangyari pa mismo ang unveiling ceremony on his 70th birthday. Present sa event sina filmmaker John Carpenter and LA Mayor Karen Bass. Carpenter directed David sa 1982 sci-fi horror na The Thing at 1988 film na They Live. His other credits include Dead Presidents, Armageddon at There's Something About Mary. But even on my not-so-great days, I'm still living my dream. No one said it would be easy, and many days it ain't. But every opportunity I get to have a job and go to work, it's not just a manifestation of me living my dream, but it's also an opportunity for me to bring some joy into somebody's life. Laban para sa West Philippine Sea dinala sa Banawe, Ifugao. At Pope Leo nakatanggap ng unexpected financial blessing. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. May bagong gimmick ang direktor ng documentary na Food Delivery para ipaglaban ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Kiko Folve.
Walang nagbago sa posisyon ng Pilipinas sa inaangking teritoryo sa Sigalot sa Laot. Kaya naman mula sa internationally acclaimed documentary na food delivery ng multi-awarded director na si Baby Ruth Villarama, sabay sa pagdiriwang ng ika-128 Independence Day, up to the next level ang proyektong pinangunahan ni Villarama. Ito ay itaas ang kamalayan sa karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inorganisa nila ang Trek for WPS sa bagong viewpoint sa tuktok ng Batad Rice Terraces sa Banawe, Ifugao. Naka-inspire pala tayo sa kapwa Pilipino natin ng mga malalayo sa dagat. At sabi nga nila, mula sa kabundukan hanggang karagatan, pipintig ang puso namin sa bawat Pilipino. So napakagandang isipin na sila nga itong nandito sa dulo ng norte ay concern sa nangyayari sa ating soberanya dahil ito ay kumbaga malapit sa ating mga sikmura. So ito ay dapat yakapin at talagang suportahan ng bawat Pilipino. Maaga sinimulan ang pag-akyat mula sa pinakamababang bahagi ng UNESCO World Heritage listed na Hagdan Palayan. Kasama ang LGU, Coast Guard, Kinatawan ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire, PNP, PIA at mga mountaineer. So 15 minutes pa lang kami naglalakad pero tagaktak pa yung pawis ko. At papakita ko sa inyo yung pupuntahan namin. Ayun, yung bagong viewpoint dito sa Ifugao, dito sa Otan. Hindi biro ang trek, ang pagbaybay sa uneven na mga hagdan sa Rice Terraces, pagtawid sa ilog at ang nakakalula na hanging bridge at manipis na hangin sa mataas na elevation. Pero para kay Villarama, wala daw ito sa hirap na pinagdadaanan ng mga Pilipinong nakaistasyon sa WPS. Sila, they stay there for an unknown period of time na dagat lang yung nakapaligid sa kanila and with the threats of China hovering them at hindi nila alam kung hanggang kailan sila ligtas. So tayo, parang I feel that there is really a need for us to voice out our concern kasi unti-unti na tayo nasasakop. And it's the colonial period, once again, iba lang yung nasyon. Makalipas ang halos 4 na oras na trek, inilatag ang bandila ng Pilipinas sa viewpoint sa tuktok ng Batad Rice Terraces. We are Filipinos. Pilipino din tayo dito sa mga bundok. So, we need to be in one with our government, with our in our fight for our sovereignty for the West Philippine Sea. Ang pagwagayway ng ating watawat sa tuktok ng Rice Terraces ay simbolo ng pagkakaisa sa dagat man, kapatagan at kabundukan, sa paninindigan at pagprotekta ng mga Pilipino sa ating teritoryo at karapatan. Gagamat malayo ang Cordillera sa karagatan, ang aming sigaw Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Spotted si disgraced former Prince Andrew with what appears to be a massive bruise on his face. Napicturan siya while driving near his home sa Sandringham Estate. No word yet on how and when he may have obtained the purple marking na tila nasakop ang kanyang right cheek. King Charles's brother has been under intense scrutiny over his ties with late sex offender Jeffrey Epstein. Inaresto siya noong February on suspicion of misconduct in public office. He was later on released habang gumugulong ang investigasyon. Ika nga, every penny counts, even for a pope. Nakatanggap si Pope Leo ng $8.65 which was actually from his old PayPal account sa US. Dineliver mismo ng Illinois State Treasurer an unexpected earthly windfall after the pontiff's weekly general audience in St. Peter's Square. Ayon sa Illinois official, the money had been sitting in the state's unclaimed property account. They had been trying daw to return it sa Santo Papa through the local archdiocese. Hanggang sa nag-decide na sila to give it na lang in person.
An 80s hero returns to the big screen while balik scary movie naman ang Wayans Clan. Ang detalye sa agenda report ni Manny the Movie Guy. Nagbalik ang Scary Movie Gang. Pagkalipas ng 26 na taon, nag-reunite si Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans, and Sean Wayans bilang Cindy, Brenda, Shorty, and Ray. They're being hunted by another masked killer, and this time, the movie is roasting elevated horror hits like Midsommar, Hereditary, and Get Out. Mula kay Director Michael Tidies with the Wayans crew writing, it's loaded with a classic scary movie energy, wild slapstick, raunchy jokes, and zero chill. We heard tell of a Halloween party. Some bits are hilarious and hit right in the nostalgia, especially seeing the OGs back together. But honestly, marami ring mga jokes that feel a little forced and uneven. Hindi ako big fan ng franchise, but if you love the series and want silly, over-the-top chaos, then you'll have a scary good time dito sa pang-anim na installment. Santa gave me a severed arm. Be sure to thank him. And for that, Scary Movie gets 2 out of 4, just halfway scary and funny kisses. Up next, humanda na kayong sumigaw! Itong bagong live-action take brings He-Man back to the big screen in a big way. Nicholas Galitzin steps in as the muscle-bound hero, Jared Leto goes full scenery tour as Skeletor, and they've got solid support from Alison Brie, Camila Mendez, and Idris Elba. I know how it feels to fail. Ito'y colorful, action-packed, at mapapansin mo na ito'y gawa ng mga filmmakers who actually like the 80s cartoon. The effects look great, the fights are fun, and it nails that thrilling heroic fantasy vibe without taking itself too seriously. The first half set on Earth drags a bit, pero once the battle shifts back to Eternia, you're in for a good time. Ito'y hindi perfect, but its heart is in the right place and definitely way better than the 1987 version. And for that, Masters of the Universe gets 3 out of 4. You have the power. Kisses. Para sa Bilyonaryo News Channel, Manny the Movie Guy, Hollywood. 2 mansyon sa exclusive Dasmariñas Village sa Makati nilooban. At Senador Robin Padilla mas enjoy daw sa showbiz kaysa sa politika. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo ngayong Friday rush hour. Sa EDSA Guadalupe, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nababalot ngayon ng tensyon ang isang exclusive village sa Makati matapos ang dalawang magkahiwalay na panloloob kung saan kabilang daw sa mga nabiktima ang isang bilyonaryo. Sa sulat na nakuha ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Dasmariñas Village Association President Jose Cochingian III na nangyari ang insidente noong May 26 at June 4. Nagkasana rin sila ng investigasyon para matukoy ang mga sospek. Humingi raw sila ng tulong sa mga residente na may CCTV cameras na posibleng nakuha ang mga galaw ng mga salarin. Ayon sa aming informant, ang isa sa mga biktima na bahagi raw ng isang kilalang pamilya ay nagalit sa security unit ng village dahil sa nangyari. Patok ang mga obra. Isang Filipino-Canadian artist na may autism sa pinakamalaking art fair sa Vancouver.
Silipin natin sa Agenda Report ni Canada correspondent Rowena Papasin. Tinaguriang natural-born artist, nagbalik sa Art Vancouver 2026 ang 28-year-old visual artist na si Carissa Narukami. Bata pa lang ay na-diagnose na si Narukami ng autism. Sa kabila nito, naging isa pa rin siyang mahusay na pintor. She has so much detail in her work. It's amazing the way that she can, it's all from her imagination. She's a savant. She's incredible. Nakapag-exhibit na rin si Narukami sa Art Basel sa Switzerland at sa Carousel du Louvre sa Paris, France. Lahat ng nakikita niya sa Europe, nandito lang sa memory niya. Kaya pagdating namin ng bahay, ayan na yung mga pinaint niya. Mga bago yan. Art technique ni Narukami ang tinatawag na ice pick grass para maipakita ang intricate details sa kanyang painting. Dalawa sa kanyang painting ay isinama sa time capsule na itinanim sa buwan ng NASA noong March 2025. Siya rin ang napiling magdisenyo ng professional hockey team ng Vancouver Canucks para sa kanilang jersey sa pinakauna nilang Filipino Heritage Night noong ding 2025. Pero malayo pa ang gustong marating ng obra ni Narukami. Where are you exhibiting next? How about like Vienna? Vienna? You're going to Vienna? Also like Philippines? Also Japan? It's something what else is in front of them, Europe. Gusto niya ng Pilipinas. Ngayon, wala kaming contact sa Pilipinas, pero meron kanina, tsaka nung Thursday na kinuha yung portfolio niya and gusto niyang ilapit yata sa Ayala Museum. Ayun, so habi ko, hopefully makapag-exhibit si Carissa doon kasi it's about time na kinakailangan namin bumalik ng Pilipinas. Gaya ng musika, ang sining ay isang universal language na kayang magpakita ng gandang nakikita sa mundo ng autistic Filipino-Canadian artist na si Carissa Narukami. Para sa Agenda, Rowena Papasin, Billionario News Channel, Vancouver. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. PNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison. Willard, naging bagyo na ang low-pressure area sa West Philippine Sea at nakapasok na rin po ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. Dahil dyan, binigyan ito ng pag-asa ng local name na Esther, ang unang bagyo ngayong Hunyo at panglima naman ngayong 2026. Huling namataan ng bagyong Esther, 255 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes at may taglay na hangin na 45 kilometers per hour, kumikilos naman east-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Base po sa latest track ng pag-asa, kikilos ang bagyong Esther sa eastern coast of Taiwan ngayong gabi at lalabas na agad ng PAR patungong East China Sea Sabado ng madaling araw. Ka-weather, tangi Batanes lang po ang apektado ng bagyong Esther at yung mga pag-ulan sa Luzon simula ngayong araw hanggang sa weekend ay dulot po ng hanging habagat. Sa weather forecast ng pag-asa ngayong weekend, sa Luzon, pinakamaulan pa rin ngayong Sabado. Dito po sa may western sections, kabilang ng Ilocos Region, dito rin po sa may Apayao, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at mga nearby areas pa. Kaya't manatili pong alerto sa posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa. Sa iba pang bahagi ng Luzon, gaya dito sa may Cagayan Valley, Cordillera Region, gayon din sa may natitirang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at Oriental Occidental Mindoro, asahan ng makulimlim na panahon at may hinang ulan Sabado ng umaga. Subalit posibleng magkaroon din ng mga thunderstorms o bigla ang buhos ng ulan pagsapit ng hapon at gabi. Sa linggo ng umaga, may aasahan pang light to moderate rains dito pa rin po sa may Ilocos Region, Abra at Benguet, habang posible pa rin ang paminsan-minsang ulan sa tanghali at hapon sa malaking bahagi ng Luzon. Hanggang sa gabi po yan, kaya sa mga lalabas po ng bahay sa Luzon sa Sunday, araw-arawin na ang pagbaon ng payong. Sa Visayas at Mindanao, wala po kayong magiging aberya kung kayo'y mamamasyal ngayong weekend dahil sa generally maaraw na panahon mula umaga hanggang tanghali. Gayunpaman, dahil nagsimula na ang panahon ng tag-ulan, posible pa rin pong saglit na buhos ng ulan. Sa Sabado, posible ang afternoon thunderstorms dito po sa may Southern Negros, sa may Samar provinces, gayon din sa may Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. At pagsapit po ng linggo, may saglit na thunderstorms din sa malaking bahagi pa ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Kaya ka-weather, mainam din po kung meron kayong payong bilang pananggas sa init at ulan. At yan muna napapanahong balita ngayong Biyernes. Ako yung ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
Hindi man pinalad sa Game 1 ang kanyang koponan, agaw pansin ang paghataw ni Philab basketball player Dylan Harper sa nagpapatuloy na NBA Finals. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay. Dalawang manlalarong may dugong Pilipino ang nasa sentro ng kasaysayan sa 2026 NBA Finals habang nagtatapat ang New York Knicks at San Antonio Spurs sa pinakamalaking entablado ng basketball. Dala nila Jordan Clarkson ng Knicks at rookie sensation Dylan Harper ng Spurs ang bandila ng Pilipinas sa isang makasaysayang serye. Sa unang pagkakataon sa NBA ay may dalawang players of Filipino heritage na magkalaban para sa kampyonato. Nanaigman ng New York sa Game 1, naging maingay ang usapan sa panig ng San Antonio matapos ang breakout performance ng 20-year-old na si Harper na nagtala ng 16 points. Ito ang bagong record bilang pinakamaraming puntos na naitala ng isang Spurs rookie sa isang finals game na lumampas sa dating marka ni Hall of Famer Manu Ginobili noong 2003. Habang umiinit ang laban sa Larry O'Brien Trophy, nakatuon ngayon ang basketball fans kung paano babawi ang Spurs sa Game 2. Like we need to hold ourselves to the highest standard, and I feel like we let a lot of those slip away from us. So we're going to be better, we're going to bounce back, and we just got to keep staying positive. Huling magsasagupa ang dalawang koponan sa Frost Bank Center sa San Antonio, Texas sa Biyernes, June 5, alas 7:30 ng gabi sa lokal na oras o alas 8:30 ng umaga ng Sabado, June 6 sa Pilipinas. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Hindi lang Filipino comfort food ang sentro sa first anniversary ng Bistro Aurora. Pagkilala rin daw ito sa kanilang mga empleyado na malaking bahagi ng kanilang tagumpay. Yan ang agenda report ni Avia Zunic. Bistro Aurora celebrated its first anniversary with a special gathering at the podium led by its founder, Attorney Nilo Divina. Paggunita rin ng event ng isang taong shared meals, memorable gatherings at mga koneksyon na nabuo sa paglipas ng panahon. You put your love into it, then everything of course becomes relevant, becomes appreciative. And that's the story behind all of the dishes here in Aurora, everything done with love. Ang restaurant ay isang tribute sa ina ni Attorney Divina na si Aurora, na inspirasyon sa konsepto ng resto dahil sa kanyang pagmamahal sa pamilya, hospitality at mga pagkaing pinagsasaluhan sa hapag. Another lesson learned from my mom is that you have to make others happy. So every person you meet along the way, you make him or her happy. And I hope that every time you come here to Aurora, you are happy. Pinagsaluhan ng mga dumalo ang ilan sa signature dishes katulad ng dinakdakan croquettes, burrata salad at pulpo na nagpapakita ng modern take nito sa Asian comfort food. Hindi lang pagkain ang binigyan pansin sa gabi dahil kinilala rin ang mga empleyadong naging bahagi ng tagumpay ng Bistro Aurora sa nakalipas na taon. 1 year since opening its door, ipinagdiriwang ng Bistro Aurora hindi lang ang kanilang tagumpay kundi with the people that helped them along the way. So tonight is a toast to passion and the people and the community that they made. Para sa agenda, Avia Zunic, Billionaire News Channel. Binigyan ng special role si Sandara Park sa South Korea. The Pinay idol was named a promotional ambassador for the country's Overseas Korean Affairs Office. Anya, extra meaningful an appointment having felt the hearts of overseas Koreans up close while living in the Philippines for a long time. Sandara started her showbiz career here in Manila before joining the iconic K-pop girl group 21. Inilabas na ang final trailer para sa upcoming DC film na Supergirl. Nasa clip ang Clark Kent/Superman ni David Corenswet, who is seen giving Kara Zor-El her own red and blue costume. Spotted din ang iconic DC bounty hunter na si Lobo, played by Aquaman superstar Jason Momoa. Gumaganap sa titular role ang Australian actress na si Millie Alcock na siyang best known for playing the young Princess Targaryen sa House of the Dragon. Supergirl hits theaters on June 26th. Pretty colorful. Back to his action star era si Senador Robin Padilla sa film na Bad Boy 3.
Aminado ang mambabatas na mas masaya sa showbiz kaysa sa politika. Ang detalye sa agenda report ni Lane Garcia ng Abante. Matapos makipagbardagulan kay DILG Secretary John Vic Remulla, present si Senator Robin Padilla sa advance screening ng kanyang comeback film na Bad Boy 3. Sa panayam ng media, sinabi ni Padilla na mas exciting raw ang movie na ito kaysa sa nangyayari sa Senado. 2014 pa raw niya ginawa ang pelikula. 11 years po namin itong ginawa. Kaya po masyado kaming sabik na sabik. Kasi talagang ito po yung masasabi kong pinakamagandang pelikula na nagawa ko. Kahit ngayon lang daw ilalabas ang pelikula, hindi ito maluluma dahil ang storya may kinalaman sa everyday life ng mga Pilipino. Ikinumpara rin ni Padilla ang kanyang sarili sa mga tinatawag niyang bad boys sa politika na anyay mga tiwaling opisyal o mga kurap. Pero nang matanong kung anong paksyon sa Senado ang tunay na bad boy, ang sagot ng senador, wala naman. Hindi, ang sagot ko dyan, democracy. Ito po ay democracy. Ang Pilipinas ay democracy. Ang bawat tao ay meron siyang opinion, meron siyang, lalo na sa politika. Meron kaming kanya-kanyang point of view. Ang importante dito, ang gusto namin, umasenso Pilipinas. nilinaw din ni Padilla na wala silang bad blood ni Secretary Remulla sa kabila ng tensyon sa Senado nitong Huwebes. Sobrang na-miss din daw niya ang gumawa ng action movie at pag-aamin ng senador, mas masaya siya sa showbiz kaysa politika. Para sa agenda, Lane Garcia, Abante. Oh, meron palang pelikula si Bad Boy. Kaya pala. Kaya pala. Oh, anong iniisip mo? Ikaw talaga, ang sama ng iniisip mo eh. Hindi nang galing sa akin yun ah. Sabihin ko sana very on brand. Hindi, Bad kasi Boy of the Philippines kasi Bad siya Boy eh. of the Oo. Philippines. Yes. Kaya meron tayong mga git-gitan moments with John Vic Remulla sa Senado. Baka may cameo role si Secretary John Vic. Oo, hindi ba? Biro lang Secretary Robin, pero hindi ba? Wagi tayo dyan kasi na-promote ang pelikula. Hindi ba? So, ano sa palagay mo? Yung hamon ni Senator Erwin Tulfo, bantay-bantayan nyo na ang yung mga hanay at mukhang tinatrabaho na yung pang-13. May mga symptoms pala eh, no? Kapag lilipat na ang isang... Ano, nilalagnat? Ano? Tahimik. Tahimik. Hindi mo na mahagilap. Wala na sa mga meeting. Yun pala yung mga sintomas ng lipat fever. Ayun. Oo, gano'n. What do you think, Erica? Ikaw tawa ka lang ng tawa dyan, Hindi, kasi naalala ko lang before, like my mom and I used to bond sa mga pelikula ni Senator Robin. Favorite talaga namin yung blockbuster hit niya na Maging Sino Ka Man. Kasama pa si megastar Sharon Cunera. Pero hindi pa ako born noon, 1991. Hindi pa daw siya pinanganak. At talagang pinagdiinan pa niya yun. Na hindi pa daw siya pinanganak. Kaya ako tumatawa, oo. Si Willard Boy Scout pa noon. Yes, tama. Laging handa. Ako nasa set na nung tinitaping nila yon. Oo. Okay, pero sa palagay mo, talagang yun ang tanging paraan, hindi ba? Para manahimik na at umusad na ang kalakaran ng Senado. Kaysa darating pa tayo sa a special session na maaaring tawagin ng Pangulo, which according to Howard Calleja or Frank Drilon, they cannot refuse or ignore. Yeah. They have to attend. Kasi higit isang buwan pa bago ang resumption ng session. Ang tagal pa nun. Mauuna ang SONA. Tapos, so siguro they'd like to have a better SONA speech from the President. Hindi ba? By that time. Kailan yan? June 27? July 27. I'm sorry, July 27? Baka pag-agawan din nila kung sino uupo sa likod ni Presidente. Sinong Senate President ang uupo doon? Oo nga. Kaya ayusin na nila yan. So, well, the options are a Supreme Court. Somebody filed a Supreme Court already, di ba? Yes. So, hihintayin natin ngayon yung sagot ng Supreme Court. At, o kaya maunahan sila ng isang special session para magkasundo-sundo. Yes, kasi may impeachment trial pa in between. Right, Naku, right. Yung isa pa yan. Pero ang pinakamabilis ay mayroon na lang tumalon sa bagong mayorya. Kala ko saan tatalon. Hindi, tatalon. Over the back. Okay. Hindi ba? Oo nga.
So, I think that's the best. Pero ang Tweety Bird ko, ang sabi, ay talagang ang dami ngayong galawan sa likod ng telon. Oh, kaya kala mo tahimik ngayong araw na to, no? Pero Kala behind the ninyo scenes. tahimik. Oo. Pero ang mga negosasyones at ang mga deal or no deal, yung mga ganyan, nangyayari na ngayon yan. At sabi nga ni Senator Frank Drilon, yan ay normal sa kalakaran ng ganyan sa Senado. Yes. Okay, so... Abangan. Ang on point. Hindi pa ako mag-happy Oo nga, hindi pa pala ako makakauwi. Diyan lang po kayo, may makakausap po tayo na isang matapang na babae na maraming opinyon. Abangan. Happy weekend. Happy weekend! At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Check. Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.